Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw. Friday, September 26, 2025. Naglandfall na kagabi si Bagyong Opong sa may Eastern Samar at sa ngayon nga ay binabaybay ang katubigan ng Masbate. Alamin natin ang mga lugar na apektado ngayong araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling datos ngayong umaga, ang sentro ng bagyo ay nasa paligid ng Palanas, Masbate. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometro bawat oras malapit sa gitna, may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 150 kilometro bawat oras. Sa ngayon ay kumikilos ito pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Ang lakas ng hangin hanggang storm force winds ay umaabot hanggang 460 kilometers mula sa gitna ng bagyo na maaaring magdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin sa mas malawak na lugar. Dahil dito, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa mga lugar ng Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, Albay, Kanlurang at katimugang bahagi ng Camarines Sur, timog na bahagi ng Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Batangas at timog na bahagi ng Laguna. Kasama rin dito ang Northern Samar, hilaga at gitnang bahagi ng Eastern Samar, hilaga at gitnang bahagi ng Samar, Biliran at hilagang bahagi ng Leyte. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 3 ay posibleng makaranas ng storm force winds na nasa 89 hanggang 117 kilometers per hour sa loob ng 18 hours. Ito ay magdudulot ng moderate hanggang significant threat sa buhay at ari-arian lalo na sa mga coastal areas at mababang lugar. Samantala nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Laguna Rizal, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, timog na bahagi ng Zambales at Calamian Islands. Kabilang din dito ang natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, hilaga at gitnang bahagi ng Leyte, hilagang bahagi ng Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Islands, extreme northern portion ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Iloilo, Capiz, Aklan at hilagang kanlurang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Islands. Sa mga lugar na ito, inaasahang mararanasan ang gale force winds sa loob ng 24 na oras na may bilis na 62 hanggang 88 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate damage sa mga pananim, istruktura at kabuhayan. Nakataas din ang Signal number 1 sa gitna at katimugang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, timog kanlurang bahagi ng Mountain Province, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, natitirang bahagi ng Zambales, Cuyo Islands at hilagang bahagi ng mainland Palawan. Kasama rin dito ang Southern Leyte, natitirang bahagi ng Leyte, silangan at gitnang bahagi ng Bohol, gitnang bahagi ng Cebu, hilagang bahagi ng Negros Oriental, hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental, gitnang bahagi ng Iloilo at gitnang bahagi ng Antique. Dagdag pa rito ay nakataas din ang Signal number 1 sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bucas Grande Islands. Ayon sa forecast, hindi lamang ang mismong dadaanan ng sentro ng bagyo ang makakaranas ng epekto. Ramdam pa rin ang malalakas na ulan, matitinding hangin at storm surge sa mga karatig na lugar. Ang track ng bagyo ay maaari pang mag-shift pahilaga o timog, ngunit mananatili pa rin ito sa loob ng forecast confidence cone dahil dito pinapayuhan ang lahat ng residente, lalo na ang mga nakatira sa mababang lugar at tabing dagat na maging alerto at sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan. Sa forecast track, patuloy nakikilos si Opong pakanlurang hilagang kanluran habang tinatahak ang Masbate, Sibuyan Sea, Southern Calabar Zone at Northern Mimaropa bago ito lumabas sa West Philippine Sea ngayong gabi o bukas ng umaga. Bagamat humina kumpara sa nakaraang araw, inaasahang mananatili pa rin itong isang severe tropical storm habang tumatawid sa bansa. Kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea, mataas ang posibilidad na muling lumakas at mag-re-intensify. Mga kababayan, huwag ipagsawalang bahala ang mga abiso ng pag-asa. Kahit hindi direktang tatamaan ng sentro ng bagyo ang inyong lugar, posibleng maranasan pa rin ang malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Iwasan muna ang paglalakbay kung hindi kinakailangan at siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at palaging mag-ingat.